Ayun, magandang gabi po mga kaibigan at kapatid, no? Meron po tayong gaganaping debate dito po sa Masters Defender. Static ang headset. Ayan po, no? Brother James, tanggalin mo muna headset, bro. Or mag-mute ka muna. Hindi siya naka-headset. Sige. So, ayun, no? Meron tayong gaganaping debate. Pangit ng ano nyo, static. Ayun. Meron tayong gaganaping debate po, mga kaibigan. No? Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po. Saan man po kayo naroon sa maabutan po ng usaping ito. Ang magdedebate po ngayon ay sa pagitan ng Seventh-day Adventist na si Brother Robin Naval nakilada. No, yun yung ating affirmatibo. At ang negatibo po ay si James Mark Orensiada po ng Baptist Church. No? Ang paksa po, papatunayan ko na si Ellen G. White ang propeta, si Ellen G. White propeta ng Diyos. Tama ba yung paksa, mga bro? Oo, tama. Tama. Patunayan ko, bro. Dano. Si Ellen G. White ay propeta ayon sa Biblia. I think yan yung nalagay ko. Okay. Tama ba yun, bro, Robin? Oo, pwede. Okay. Papatunayan ko no, na si Ellen G. White ang propeta propeta ng Diyos ayon sa Biblia. Tama ba yun? Pwede. Okay po, no? Ito yung ating rules, mga kapatid. All categorical question, una ito all categorical question must be answered categorically with explanation of at least 20 seconds maximum. Number 2, a both answer is accepted with explanation of at least 20 seconds maximum. Number 3, unable to answer categorical questions is automatically denied without explanation, and it must be explained on the presentation after. Number 4, during the first presentation only, what is laid out should be cross-examined. Number 5, during the second presentation or rebuttal, may questions are allowed, but it must be aligned to the topic. Number 6, objection must be directly addressed to the moderator as well as the counter objection. Number 7, no interruption during presentation, conclusion, and final remarks. 8, a debater who receives 3 warnings from the moderator will be subject to discipline through deduction of at least 1 minute to be added to the other debater. Number 9, the cross-examiner should not interrupt the cross-examiner and vice versa. 10, no side comments. 11, no unprofessional attitudes. 12, out of topic is not accepted. 13, showdown like tatanggapin mo bang talo ka na is allowed, but it must be agreed by the debaters and the moderator. 14, when the moderator says stop, time, or next question, this must be honored. 15, always respect the moderator, and the moderator's decision is always final. Being unruly, unkind, and disrespectful towards the moderator and the debaters is automatically the loser of the debate. Ayan. 17, moderator is not allowed to read or decide what to read, but only moderate for the debate. Agree po bang dalawang debaters? Yes, I agree. Agree po tayo. Yeah. Okay. Ito yung magiging set-up po ng ating debate, no? Ito yung ating pamaraan. Unang presentasyon po, at saka unang presentasyon, affirmative, at saka negative. Magkakaroon po ng 7 minutes. At 7 minutes din po, ang cross-examination, ng bawat isa, affirmative at saka negative. Sa rebuttal po, magkakaroon din po ng 7 minutes din po bawat isa sa inyo. Pagdating sa cross-examination naman po, 7 minutes din po, at 5 minutes, conclusion bawat isa din. Then, sa huli final remarks po natin,
magkakaroon po ng tag-iisang minuto bawat isa. Ayan po, agree po ba? Yes, I agree. Okay. So ayun, no? So bago po tayo magsimula sa ating paksang papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon sa Biblia, bibigyan ko muna kayo ng tag-iisang minuto, no? Para magpapakilala. Unahin po natin ang ating afirmatibo, Brother Robel. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Ruben Naval ng Kilada ng Seventh-day Adventist Church. Ang aking tayo ngayon ay sarili ko lang kapasyahan. Wala pong kinalaman ng aking Mother Church. At nawa ang kaluwalhatian ng Panginoon ang mahayag. Ako po ay tatayo base sa aking pag-aaral na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos at yan ay pinatutunayan ng Biblia. Salamat. Ayun. So maraming salamat daw sa ating affirmative, si Brother Robin Naval Nakilada po, no, ng Seventh-day Adventist. At ito naman po ang ating negative, bibigyan din po natin ng 1 minuto. Okay, bro? Ano po ba? Sound check? Ano po? Sige po. Ayun, Yeshua Mashiach Elohim Emet, ang siya ikad, Exertion Elohim. Ako po ay muli ay sumasabak sa talakayan na ito at nirepresenta ko po ang lahat ng Original Baptist Faith Defender sa paksa na patutunayan natin sa oras na ito na si Ellen G. White na pinawalaan ng simbahang Seventh-day Adventist ay hindi po propeta ng Diyos ng Biblia. Ito po ay dadaanin natin sa isang maginoong talakayan at salamat po muli sa lahat ng mga nandiyan, ng mga nanonood at lalo na sa aking mga kausap, si Brother Ruben na mula din sa Seventh-day Adventist. Sa ating moderator, si Brother Dino Diaz, salamat at magandang araw Brother Dino Diaz at sa ating pong isa pang kasama, si Brother Sammy. At naway mong subaybayan ito na maging magandang talakayan. Kaluwalhatian lang po ng Panginoon ang ating pong itaas at hindi po ang ating sarili sa oras na ito. Salamat po. Amen. So ayan po ang ating negative, no, na Baptist. At yan po, no, tandaan po natin, makinig pong mabuti. Paki-share po ng ating live para marami pa pong abutin ito, mga kapatid. At kumapit na kayo ng matibay, no, na hindi kayo matumba. Ayan, makinig na tayo dito sa mainit na pag-uusap ng dalawang debaters. Papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon sa Biblia. Brother Robin Naval, meron ka pong 7 minutes. Go ahead. Yes, bagaman ang ating oras ay napaka-iksi, atin pong i-shortcut ito. Ang unang talata, Lucas 7:28. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Si Juan po ay dakila at kinilala ni Kristo na higit sa iba pang mga propeta sa panahon niya. Ang kasunod na sinabi, gayon may ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos ay lalong dakila kaysa sa Kanya. Pinatunayan ni Kristo na mayroon pa palang lalong dakila kaysa kay Juan Bautista. Isa siyang maliit sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay mananampalataya ng Diyos. At siya ay nasa iglesia ng Diyos. Yun. Tapos, sinasabi pa dito, hindi siya kilala. Maliit siya sa kaharian ng Diyos. Hindi niya pinangalanan ang propetang kanyang tinutukoy. Dahil si Juan ay propeta, natural ang tinutukoy ni Kristo, propeta din. Hindi gaya ng iba na pinalalabas nila na sugo. Ngayon ganito, sabi ni Kristo sa Juan 16:12-13, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa panahon ngayon. Pero pagdating ng Banal Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanang ipahayag niya kung ano lang ang kanyang narinig at itinuro sa inyo tungkol sa mga bagay na darating. Ayon kay Pablo sa Efeso 4:11, at si Kristo ay naglagay sa iglesia ng apostol, propeta, ebangelista, pastor, guro.
Ngayon, yung kaloob ng propesiya o kaloob ng Espiritu. Sabi sa Revelation, tingnan natin, itong Revelation 12:17, tingnan natin. Tinutukoy dito ang iglesyang nalabi. Sa iglesyang nalabi ay may tinutukoy na patutuo ni Jesus. Revelation 12:17. Ganito pang sinasabi. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang mga nagsisitupad na mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Yan. Sa Revelation 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Ito ang iglesyang nalabi. At ang iglesyang nalabi ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Ngayon, ano yung patutuo ni Jesus? Sa Revelation 19:10, sabi dito. Revelation 19:10. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya ay aking sambahin. At sinabi Meron niya ka sa na lang 3 minutes. Okay, thank you. Ingatan mong huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus, sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Sabi dito, ako'y kagaya ng iyong mga kapatid, ang binabanggit dito, mga propeta na may patutuo ni Jesus o espiritu ng hula sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Ang mga sinulat ni Ellen G. White ay tinatawag na the spirit of prophecy. Ayon po dito sa kasulatan, dito sa tingnan natin, dito sa Deuteronomy 34 verse 10, sabi dito, dito muna tayo sa dito muna tayo sa 18:15. Palilitaw, sabi dito, bago siya mamatay, sinabi ni Moises sa mga Israelita, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na nagaya ko mula sa iyong sariling kapatid. Sa kanya kayo makinig. At ayon sa ibang kasulatan, ang iglesia sa ilang ay pinatnubayan ng isang propeta. Dito naman sa Deuteronomy 34 verse 10, sabi dito, at wala nang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises, nakilala ng Panginoon sa mukhaan. Subalit, alam naman natin na marami pang propetang sumunod kay Moises. Ang ibig sabihin ng Diyos, mayroon talaga siyang propeta na gumagabay, na tinalaga para gabayan ang kanyang iglesia, ang iglesia sa ilang. Kaya sa huling araw, dito naman sa iglesia, sa nalabing iglesia, sa Revelation 12:17, ang propetang gumabay sa iglesia ay si Ellen G. White. Hindi siya pinangalanan ng Panginoon, subalit siya ang tumanggap ayon sa Revelation 10 verse 11, manghula kang muli sa maraming bayan, bansa, wika at bansa. Kaya't ang mga sinulat ni Ellen G. White na nagsimula sa malit lamang, dumami ng dumami, hanggang sa marating ang buong mundo ng kanyang mga sinulat. At dito na nabuo ang sinasabing pagpatnubay sa iglesia. Yon. Kaya't natupad ang sinasabi na ang iglesia ng Diyos ay pinapatnubayan ng isang propeta. Mula sa iglesia sa ilang hanggang dito sa nalabing iglesia. Time. Okay. Time po. Ayun, maraming salamat po sa ating afirmatibo kay Brother Robin Naval, no, ng Seventh-day Adventist. Kaya naman ay bibigyan natin ng pagkakataon na makapagtanong ang ating negatibo na si Brother James Orenciada po ng Baptist. Brother James, meron ka pong 7 minuto. Go ahead. Salamat po, Brother Dino. Salamat, Brother Ruben, sa iyong presentasyon. Ito yung itatanong ko sa inyo, no? Nabanggit mo kanina, binanggit mo ang Revelation 19:10.
at nabanggit mo yung espiritu ng hula. Ito bang talata nito, ginagamit mo ba to para patunayan sa Ellen G. White? Yes or no? Yes, ginagamit ang talata ayon sa binabanggit dyan na mga propeta. Ang mga propeta ay may mga sinulat. Okay. Yung tinatawag na spirit of prophecy. Okay. Next question. So kung yan ay patunay na siya ay sa Diyos, propeta, dahil sa espiritu ng hula. So papasok ako ngayon kay Ellen G. White. Nung si Ellen G. White ay naniwala sa prediction ni William Miller. Naniwala siya sa prediction ni William Miller na si Kristo'y babalik 1884. Yun ba ay espiritu ng hula mula sa Diyos o espiritu ng hula mula sa diablo? Sagot. Wala pong espiritong nagsasabi. Moderator's time. Categorical. Ayan, brother. Paulit nga ng categorical niyo, bro. Okay. Okay. So, nabanggit mo Revelation 19 para patunayan si Ellen G. White ay may propesya ng hula o espiritu ng hula. At tinatanong po kita ngayon, kung ganun pala, sige. Nung si Ellen G. White ay naniwala sa prediction ni William Miller, ayon sa inyong kasaysayan, noong October 22, 1844, na doon daw babalik si Kristo. Naniwala siya, Ellen White believed in the prediction of William Miller according sa inyong Seventh-day Adventist official website na Brody, Brother Ruben, October 22, 1844 daw bababa si Kristo. Naniwala siya dito. Kaya siya na-disappoint. Ang tanong ko dyan, nung siya ay naniwala sa prediction ho na iyan, ano po yung dumating sa kanya? Espiritu, hula mula sa Diyos? Kaya siya naniwala kay William Miller na 1844 bababa si Kristo? O espiritu ni Satanas na pumasok sa kanya? Kaya siya naniwala kay William Miller. Sagot na lang po. Espiritu ni Satanas yon o espiritu ng Diyos? Sagot. Ang espiritu ng Diyos ang gumagabay sa kanilang lahat sapagkat ang prediction ni William Miller ay mali pero ang kanyang kwintada tama. At nung panahong yun, si Ellen G. White ay hindi pa tinatawagan bilang propeta. Ang espiritu ng Diyos ay gumagabay sa lahat ng mga mananampalataya. Next question. So, kaya ba, ito yung tanong. So, okay, salamat sa sagot. Kaya ba siya naniwala kay William Miller dahil ginabayan siya ng Holy Spirit o ginabayan siya ng espiritu ni Satanas kaya siya naniwala? Sagot. Lahat sila ginagabayan ng Holy Spirit. Subalit, may pagkakamali si William Miller. At yun ay pinapaliwanag din na kalooban ng Diyos ang ganong pagkabigo. Nakatalayan sa Revelation 10, verse 11. 9 to 11. Next question. Salamat. So, yung kanyang pagpaniwala kay William Miller na doon darating na October 22, 1844 na sinasabi mong mali, yung kanyang pagpaniwala doon sa prediction na yun ba'y pagpaniwalang gabay ng Holy Spirit o yun ay pagpaniwalang gabay ni Satanas? Gabay ng Holy Spirit, tingnan natin. Revelation 10, verse 9 to 11. Sabi diyan, at ako ay naparoon sa anghel. Binigyan siya ng aklat, kinain niya, matamis sa bibig, mapait sa sikmura. Ang ibig sabihin, yung pagkabigo nila William Miller ay kalooban ng Diyos. Yun ay inihula sa Revelation 10. Verse Next question. Sige, lalaman natin na. So, pinapalabas mo, ginabayan ng Espiritu ng Diyos si Ellen G. White para maniwala sa October 22, 1844 nang dumating si Kristo. Ang Holy Spirit ang naggabay kay Ellen G. White doon na maniwala sa date na yon. Ang Espiritu ng Diyos, tama ba? Lahat sila ginagabayan ng Holy Spirit. Subalit, Okay. Moderator's time. Moderator's time. Yes po. Okay. Objection? Pasensya na po. Okay. So, tinatanong ko po, so, yung kanyang pagpaniwala dyan sa date na yan, kay, sino ba to? Kay William Miller, nakabiguan. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit
no, ang dahilan, ang Holy Spirit ang Holy Spirit ang naggabay kay Ellen G. White para maniwala sa mali ni William Miller? Yes or no? Counter muna. Sige Objection po. muna. Yeah. Counter objection. Sinasakyan lang po natin yung tanong, nung time na yon sila Ellen G. White ay mga hindi pa, at saka hindi pa tinatawagan si Ellen G. White para maging propeta. Lahat sila mga inosente at yun ang paniniwala nila at yun ay nakahula sa Biblia na Hindi po, magkakaroon. moderators time muna po. Moderators time muna po. Bro, bro Robin, ano po yung counter objection niyo po sa akin? Yung counter objection ko ay yung sinasabi ni Brother James na si Ellen G. White ay naniniwala. Parang pinalalabas niya na propeta na si Ellen G. White pero hindi pa propeta. Sa ganito muna, no? Bali, kukunin mo, i-analyze muna natin. Bali, ang concern ni Brother James po ay categorical daw, categorical yung hinahanap, no? So, ang concern mo naman ay doon yung iba naman, no? Kundi yung hindi pa siya propeta. Depende. So dahil po ang rules natin number 1, no, kung categorical po ay sumagot ng categorical at saka magpaliwanag po, no, ng 20 seconds, pero kung hindi po masagot o ayaw sagutin, pwede naman po mag next question without explanation. Sasagutin mo ba, bro, yung kanyang categorical? Yes, sagutin natin pati ulit ang tanong. Sige, paulit, Brother James. Sige bro, salamat bro no, sa pag-moderate at salamat bro Ruben. No? Sige, ulitin ko lang yung tanong. So ngayon, nung siya naniwala sa prediction ni William Miller na 1844 na taon darating si Kristo at sabi mo yun ay mali. So ang Diyos ba ang gumabay sa kanya para paniwalaan yung mali ni William Miller? Yes or no? Yes, ang Diyos ang gumagabay sa kanya at sa kanilang lahat. At hindi nila alam na mali pala yung pakahulugan ni William Miller. Ginabayan sila dahil nasa hula yan na magkakaroon talaga ng pagkabigo. Yun ang sagot ko. Next question. Alright. Salamat bro. No? Doon sa Deuteronomio 18, no? Okay. Yun bang propeta, yung bang maniwala doon sa propeta na hindi matutupad yung kanyang sinasabi? No? Yung mga tao na maniniwala doon sa hindi do matutupad ang sinasabi, sila ba ay ginabayan ng Diyos o hindi? Sagot, hindi ginagabayan ng Diyos yung propeta na nanghula na hindi nangyari. Si William Miller ay hindi po propeta. Si Ellen G. White ay hindi din propeta nung time na yun. Kaya mali ang... Next question. Okay. Ayon sa Deuteronomio 18, yung maniniwala sa hula ng mali, ginabayan ng Diyos o hindi ginabayan ng Diyos? Sagot, mayroong propeta na nagsabi ng mali, pero ginagabayan ng Diyos. Yun ay si Nathan. Mali ang sinabi kay David. Yes po. Yes po. Okay. Objection daw. Ano yung categorical niyo, bro? Categorical po, bro. So, ayon sa Deuteronomy 18, no? Deuteronomy 18, yung mga tao na maniniwala sa hula ng hindi, yung mali na hula, sila ba ginabayan ng Diyos o hindi? Ayun, no? Okay. So, bali ang tanong mo, Brother James, yung ginabayan ng Diyos o hindi. So, parang pinapipili mo doon, no? Tapos magpapaliwanag siya, no? So, counter objection po, Bro Robin. Counter, sinasakyan lang natin Sige. ang pasok ni Brother James. Ang dyan, Brother Dino, hindi naman, pareho namang hindi propeta nung time na yon si William Miller saka si Ellen G. White. Kaya hindi lalapat ang tanong doon. Sige, so bali, nakuha ko din naman yung side mo, bro, na hindi siya propeta at that time, no? So, dahil nga po sa rules natin ay categorical, so sasagutin mo ba, bro, yung categorical or ini-next question po natin? Sagutin natin. Sige, paulit po. Ulitin ko Yun po. ang last na yan ha? Okay.
Sige. Thank you, bro Dino, no? Thank you, bro Dino. Thank you, bro Ruben. So, linaw yung tinatanong, no? Tanong lang naman to. So, ayon sa Deuteronomio 18, ginamit niyo rin po kato kanina. So, putal lang ho kita doon. So, ayon dyan sa Deuteronomio 18, yung mga tao na hindi propeta, na nakinig sa hula, na hindi natupad, o maling hula talaga, bigo na hula, sila ba'y ginabayan ng Diyos? Yes or no? Yes, si David Sampol, nakinig siya ng maling hula ni Nathan. Ginabayan si David. Walang sinabi dong hindi siya ginabayan. Next question. Okay po, time na po. Ayun, maraming salamat no sa inyong sagot, Brother Ruben, at sa inyong tanong, Brother James, no? Ngayon naman po, mga kaibigan at kapatid, pakinggan naman po natin ang negative side ng Baptist Church, no? Si Brother James Orenchada. Brother James, meron ka pong 7 minuto. Alright. Go ahead. So, maraming po salamat, no? Muli, salamat, Brother Dino, sa pag-moderate. Napakaganda ng pag-moderate po ninyo. Brother Ruben, salamat sa inyong mga sagot, presentasyon, hindi po kita ininsulto. Ako'y natatanong lamang bilang isang debater, naiintindihan nyo naman po siguro yan. Maliban na lang kapag yung mga manonood sa atin ay after emotion, siguro hindi maintindihan, magagalit pa sa akin. So, ito po yung debate lang. No? At salamat sa yung mga sagot kanina na nalatag. So, marami ting masasabi doon. No? Sabi niya kasi ginamit niya yung una-unang buwan. No? Ginamit ni Brother Robin yung buwan. Sabi niya, ang Holy Spirit ang maggagabay sa lahat ng katotohanan. Tapos yung Espiritu ngayon, maggagabay ngayon sa maling hula. Maggagabay ngayon sa maling prediction. Parang kinukontra ni Brother Robin ang salita ng Diyos. Parang yan. Ginamit mang Juan para sabihin ng Holy Spirit gagabay sa katotohanan. At the same time, ang Holy Spirit ay gagabay sa maling hula, gagabay sa kasinungalingan. Ay, hindi ganon. Hindi consistent yun. Wala tayong mababasa doon sa Nathan, binanggit mo si David, si Nathan, na ginabayan sila ng Diyos na maniwala doon sa walang ganong nakalagay. Yung pangkonsulta ni Saul doon sa isang witchcraft, sa kanyang sarili yun eh. Kaya nga hanggang sa kahuli-hulihan, tinanggal ng Diyos yung anointing sa kanya. Wala sinasabing ginabayan siya ng Holy Spirit, kaya siya nang humingi doon ng panukala mula doon sa witchcraft. Walang ganon. Huwag mong sabihin na yun gabay ng Diyos. Wala tayong basang ganon. So ngayon, dito tayo maglalatag tayo ng mga patunay na si Ellen G. White ay hindi propeta ng Diyos. Ayon sa Biblia at sa kanyang mga sinasabi din. Kasi sa Biblia, ang sabi ko sa Deuteronomy, malinaw naman. Na ang isang prophet ay dapat nagtutupad ng hula na matutupad talaga at tama talaga mga sinasabi, walang mali. Pangalawa, ang Holy Spirit ang magagabay sa kanya in all truth, di siya magkakamali. Dahil pagdating sa mga pangangaral, hindi siya magkakamali. Ginabayan ng Diyos. Yun ang propeta sa Biblia. Ngayon si Ellen G. White ba, ganyan ba siya? O historical error pa nga lang doon sa historical error ni Ellen G. White. Ito sa mga historical error ni Ellen G. White, no? Ay patungkol sa mga Waldenses. Sinabi kasi niya diyan sa kanyang aklat, no, sa The Great Controversy noong 1888 sa kanilang official website. Na dito sa The Great Controversy, chapter 4 na kanyang sulat. Meron ka lang 3 minutes? The Waldenses were the first of all people of Europe to obtain a translation of the Holy Scripture. Siya daw ang mga Waldenses daw pinakauna. Tapos kalaunan, binago to. Sa chapter 4, pa rin, ng The Great Controversy, binago, iniba. Ang nangyari, ganito na. The Waldenses were among the first of the people of Europe to obtain the translation. So sa unang kabanata, sa unang mga sinasabi niya, ang mga Waldenses daw ang unang nakatanggap ng translation sa Europe. Sa baba, ang mga Waldenses na ang isa sa mga nakatanggap. O hindi na isa, kundi mga ilan na sa mga nakatanggap. No? So hindi lang yan, meron pang mga historical errors na ginawa ni Ellen G. White patungkol sa Temple ni Solomon. Sabi niya sa Temple of Solomon dito sa chapter 37 ng Prophets and Kings, ng aklat na yan sa kanilang official website, na ang pamagat ng chapter is Carried Captive into Babylon.
Sabi ni Ellen G. White, the beautiful temple that for more than 4 centuries daw had crowned that summit of Mount Zion and was not spread by the Chaldean. So ang temple daw ni Solomon, temple daw sa Jerusalem, ay 4 centuries daw almost bago nasira. No? Mali, hindi 4 centuries kasi ayon sa kasaysayan, ang temple ni Solomon ay nakumpleto noong 960 BC at nasira ito 586. Pag i-calculate mo yun ay 300 lang. Pag i-calculate mo siya, yun ay 374 years lang. Hindi siya more than 4 centuries. 3 centuries lang siya. Hindi siya more than 4 centuries. Pero sabi ni Ellen G. White, more than 4 centuries. Oh, for more than 4 centuries, the beautiful temple that for more than centuries is not spread by the Chaldean. Mali. 3 centuries lang, hindi more than 4 centuries. Historically, error siya dito, hindi siya sa Diyos. Mali siya. At meron pa siya mga sinasabi na wala sa Biblia. Halimbawa, yun dong katawan ni Judas, kinain daw ng aso. Doon sa chapter 76, sa The Desire of Ages, sa chapter 76, na may pamagat na Judas sa paraphrase, na sabi dito na, his weight had broken the cord which he had hung himself to the tree. Judas, and falling, his body had been horribly mingled and dogs were now devouring. Wala puting mababasa sa Biblia na kinain ng aso yun. Nagsasalita siya ng wala sa Biblia. Hindi mababasa. Time. Ayun, maraming salamat, Brother James. Maraming salamat sa inyong pagni-negative sa tindig ng ating affirmative. At sa pagkakataong ito, ay bibigyan na po natin ng 7 minuto din po sa pagtatanong ng ating affirmative sa ating negative. Medyo static kunti. Okay. So, Brother Robin, magsisimula po yung oras po tayo nagsasalita na. Okay, tanong Brother James, naniniwala ka ba na yung katawan ni Judas ay sumambulok nung bumagsak siya sa lupa? Opo, naniwala po ako doon, Bro Ruben, na sumabog, hulog, di ba? Pero walang nakalagay doon kinain ng aso. Walang nakalagay. Kasi sa Israel, marami scavengers, may mga baboy, may ibang mga bayawak, may mga vulture. Pero yung specify mo na aso, saan mo nabasa yun? At saan nabasa ni Ellen G. White yun? Maliban na lang, nagsasalita siya ng out of the Bible, nang dadagdag o nang babawas niya. O, di ba? Next question. Tanong, alam mo ba na ginagamit sa Biblia yung aso tulad nung yung masamang reyna, yung sumambulat din yung katawan, kinain ng mga aso? Ay, doon yun. Sa ibang talata yun, hindi yun doon kay sa Acts chapter 2, bro. Wala sa Acts chapter 2. So, ibig sabihin, dapat sa Ellen G. White, kung gagamitin niya yung reference ng aso, dapat doon sa Acts, dapat doon sa mismong yung hindi sa Acts. Bakit sa Acts niya ginamit? Doon sa walang mabasa. O, Next question. Magkaibang ka. Sunod yung yung reyna na sumambulat ang katawan, kinain ng mga aso, di ba pareho sa Israel din yun? Ay, si Judas, si Judas, no? Si Judas, namatay siya, no, sa lugar na kung saan, no, walang taong pumupunta. Kaya nga, field of blood, eh. Wala na. Saka walang mababasa doon na yun ay lugar ng mga kung saan mga aso at mababasa aso kumain. So ang tanong doon, paano nasabi ni Ellen G. White na asong kumain? Next question. Mababasa. Ang tanong, wala bang aso sa Israel? Meron o wala? Sa Israel, may mga aso sa bahay nila, pero yung doon sa Acts chapter 2, no, na walang mabasa, nang dagdag si Ellen G. White, meron dong aso. Saan yung honesty niya doon? Dapat ilatag niya may aso. Wala siyang nalatag, pero walang talatag. Pero kanina, pinagtitibay mo kanina yung reyna na sumambulat ang katawan, kinain ng aso, sa Israel din nangyari. Ano yun? Hindi yun talaga sa lugar kung saan si Judas, yung eksaktong lugar sa field of blood. Hindi doon.
Magkaiba nga yung lugar. Magkaiba nga yung lugar. Okay, ito. May isa pa akong tanong. Next question. Sabi mo, kapag kang isang propeta ay nagsalita ng hindi nangyari, bulaan, tanong. Noong sabihin ni Nathan kay David, David, sabi ng Panginoon, magtayo ka ng templo. At sinaway si Nathan, hindi yan, dapat hindi mo sabihin ang tanong, bulaan na ba si Nathan o hindi? Ay, hindi naman paghuhula yun. Ano yun? Pagsasabi yun kay David. Ay, David, hindi naman sinabi ni Nathan na, David, ito ang gagamitin ng Diyos sa aking prediction. Ito yung darating, ito yung wala. Wala siyang hinulang ganon. No? Pagdating sa pinakadulo, pag binasa mo yung mga ibang mga kasunod noon, nilinaw naman doon nalinaw sa conversation doon na hindi Next talaga. question. Tanong, nabasa mo na ba ito? Yung hula, yung inihula ni Nathan na ikaw David, ikaw ang magtatayo ng templo ng Diyos. Nabasa mo na ba ito? Hindi pa. Sa context bro, nabasa ko yung buong context yun bro. Binasa ko yung buong context, nakalagay naman sa pinakahuli, hindi yun hula ni Nathan, kundi yun ay pagsasalita ni Nathan kay David na kung sakali na si Solomon ay hindi man gagamitin, pwedeng si David. Pero nilinaw sa pinakadulo na sinabi namin din sa pinakadulo na si Solomon talaga. Next question. Sunod na tanong. Ibig sabihin, ang propeta, kapag ka nagsasamali, hindi bulaan. Ay, sagot ko bro, hindi si Nathan, hindi siya naghula. Oo. Kundi ang sabi niya, si David, no, sa pamamagitan ni Solomon, bilang hari, sa otoridad ng hari, maitayo ang templo. O sa pamamagitan ng pagpapahintulot ni David, pero sa Solomon talaga yung actual na magtatayo. Kaya walang mali si Nathan doon, hindi siya nang hula. Next question. Okay. Ibang tanong. Nung hinulaan ni Apostol Pablo na si Kristo ay dadating na sa panahon niya, pero hindi nangyari. Bulaan ba si Pablo? Hindi. Walang gano'n. Wala siyang sinabi na si Kristo ay darating ka bago tayo mamatay. Walang gano'n. Ang sabi lang niya, si Kristo ay bababa at kung maaabutan tayo, no, tayo ay sasama sa Kanya. Yun sinasabi niya. We which are here will come up. Wala siyang sinabi na Jesus will come before we die. Walang gano'n. Huwag mong maliin si Pablo, bro. May misinterpret ka niya. Hindi gano'n lang sinabi ni Pablo. Time po. Ayun. Maraming salamat po no sa napakainit pong sagutan at tanungan. At ngayon naman po, dadako na po tayo mga kaibigan at kapatid no sa tawag nito, rebuttal no. Ang paksa, ulitin natin, ang paksa po no sa mga hindi na po nakapasimula o nakaabot kanina, papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon po sa Biblia. At ang affirmative po ay si Brother Robin Nabal Nakilada. At ang ating negative po si James Mark Orenciada po ng Baptist Church. At ngayon po ay nasa rebuttal side na po tayo. Bibigyan na po natin ng 7 minuto sa kanyang pagribat. Ang ating affirmatibo. Brother Robin, magsisimula yung oras pag kayo nagsasalita na. Okay, thank you po. Alam niyo po mga kapatid, dito na nabukig si Brother James sa kanyang banat na si Ellen G. White daw ay bulaan, hindi sa Diyos dahil nagkamali. Itong si Propeta Nathan, malaking pagkakamali ang nagawa niya nung sabihin niya kay David na, David, yumaon ka. Ikaw ay magtatayo ng templo, sabi ng Diyos. Kinausap ng Diyos si Nathan, sinabi ng Diyos na baguhin mo ang sinabi mo, hindi yan. Si Solomon ang magtatayo, hindi si David. Ibig bang sabihin, bulaan na si Nathan? Yon, isa ng puntos. Yung issue naman tungkol sa katawan ni Judas. Sumbulat siya doon sa kalsada yun nung nagbigti, sumabog ang kanyang katawan.
Sa palagay niyo ba, sa lugar ba walang aso? Sa Israel maraming aso. Kaya nga sabi ni Kristo, doon sa babae, ang tinapay hindi inahahagis sa mga aso. Ibig sabihin, maraming aso sa Israel. Sumambulat ang katawan ni Judas. Hindi ba kakainin ng aso yun? Dahil ba walang nabasa, hindi na totoo? Ay, hindi ganoon. Dahil yung reyna, yung masamang reyna, ganon din nangyari. Nahulog siya, sumambulat, kinain ng mga aso. Bagsak na yon. Ito pa, yung sinasabi na hindi nangyari, si Pablo, yung sinabi ni Pablo. Ito, maraming talata dito. 1 Corinto 7:29 at 30, sabi, mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging tulad na sa walang asawa, at ang mga umiyak ay maging tulad na sa mga hindi umiyak, at ang nagagalak ay maging tulad na sa mga nagagalak. Roma 13:12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang mga sandata. Hinula ni Pablo na si Kristo dadating na. Dumating ba si Kristo sa panahon ng Pablo? Hindi. Ibig bang sabihin, bula na si Pablo? Hindi. Yung kanina naman na tungkol kay na Ellen G. White, ano lang naman, sinasakyan ko lang naman ng fallacy yun. Pero ako, yung mga ganong fallacy, sinasakyan ko din yun. Doon natin siya lulunodin sa kaniyang mga ganong strategy. Si Ellen G. White, 17 years old, wala pa siyang alam doon sa panahon nila William Miller. At si William Miller, hindi siya propeta. Isa siyang baptist na sumulat at nagpaliwanag doon sa Daniel 8:14 na 2,300 years ay papasok si Kristo sa most holy place. Ang palagay niya, si Kristo dadating dito sa lupa at lilinisin ang lupa sa pamamagitan ng apoy. Mali ang kanyang interpretasyon, pero yung kwintada tama. Sinangayon na ngayon ni Sir Isaac Newton, tamang kwintada. Yung mga matatalino nung araw, ano yun? Naintindihan nila yun. Mali lang yung interpretasyon. Hindi dito sa lupa dadating si Kristo, kundi sa kabanal-banalang dako ayon sa Hebreo. Si Kristo pumasok sa santuaryo sa langit. Ngayon, sabi ni Ellen G. White, ipinintulot ng Diyos yung pagkabigo. Sa panahon ng mga alagad, nabigo din sila. Ang inaasahan nilang magiging hari si Kristo, hindi nangyari. So, ganoon din, nauulit ang pagkabigo. Kaya sa Revelation 10, verse 9 to 11, nagkaroon ng pagkabigo na sabi ng anghel kay Juan, kainin mo itong aklat, matamis sa bibig, pero magiging mapait sa tiyan. Ang ibig sabihin pala, mangyayari sa panahong yon ang malaking kabiguan. Masaya silang naghihintay kay Kristo, matamis sa kanilang mga bibig ang mga awitan, mga papuri. Pero nung hindi dumating si Kristo, naging mapait na karanasan. Kaya sabi sa Revelation 10 verse 11, manghula kang muli sa maraming bansa, bayan at wika at mga hari. Mula doon sa mga Millerites na nabigo, natira sila Ellen G. White at nag-aral ulit sila ng Biblia at nakita nila na ang propesiya pala ay mayroong talagang tinutukoy na dapat gawin. Yun. Si Ellen G. White ang tumanggap doon sa pagtawag ng Diyos na manghula kang muli sa maraming bansa, wika, bayan, hari. Hindi na naganap yun ni Juan Revelador dahil nakakulong siya sa Patmos Island. Si Ellen G. White po ang nakaganap noon. Narating ang buong mundo ng kanyang mga sinulat at naitatag ang iglesia. Yun ang katuparan na ang iglesia ay pinapatnubayan ng isang propeta. Ganon po ang nangyari. At ayon sa obserbasyon ng mga tao, sinubok si Ellen G. White, pumasa siya sa pamantayan standard ng Biblia sa tunay na propeta. Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patuto, maliban na kung sila'y magsalita ng ayon sa mga bagay nito, tunay na walang liwanag sa kanila. Si Ellen G. White ay nagtataas ng kautusan, Sabat, 10 utos, tinataas niya si Kristo. Sabi ni Kristo naman, ang isang tunay ay makikita sa kanyang bunga. Marami nagpatunay na si Ellen G. White ay mabuting kapitbahay,
mabuting mamamayan at nakita nila ang pangyayari nung time na yon at nagpatuto sila na talagang sa Diyos itong si Ellen G. White. At yung kanyang mga sinulat, lahat na makabasa nung panahong yun hanggang ngayon, pag inusis at talagang tunay. Ang nakapagtataka, bakit itong mga manlalabag sa kautusan ang nag-aakusa doon sa sumusunod sa kautusan na bulaang propeta daw. Si Apostol Pablo ay may binagbanggit, mga kapatid, na ang isang tunay ay talagang ano siya, nagtuturo siya ng kautusan, sabi dito, Roma 21:26. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay pinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Kaya't mula Genesis hanggang Revelation, lahat ng sugo ng Diyos sumusunod yan sa kautusan. Wala diyang manlalabag. Si Ellen G. White, tinatas niya ang kautusan ng Diyos. Ang tanong, Time. bakit? Time po. Ayun, maraming salamat no sa maikling oras lamang po mga kapatid no. Ngayon ay bibigyan na po natin ng 7 minuto sa pagtatanong ang ating negative sa ating affirmative. Brother James, meron ka pong 7 minuto, bro. Sige po. Okay, sige. Salamat bro, no? Sa pag-moderate ulit. Brother din, salamat sa presentation. Matanong ho kita bro, kung alam niyo lang yun ang siguro ang tatanong ko. Dito sa sulat ni Ellen G. White at nasa inyong official website, sa Christ in His Sanctuary, ang pangalan ng paraphrase, the experience of the apostle provides an object lesson. Ano po ang nakalagay dyan, bro? Alam niyo po ba, bro? Hindi. No, hindi ko yan pag-aralan. Sa dinami-dami ng mga libro ni Ellen G. White, hindi natin lahat yan representa dito. Maiksi lamang ating ito. Okay. Next question. Ang sabi kasi dyan, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man. Okay. Sagutin natin yan. Yun daw ang kingdom of grace na institute daw pagkatapos mahulog ng tao sa kasalanan. Agree po ba kayo sa sinabi niya na ang grace daw ng Diyos, yung biyaya daw ng Diyos, yung kaligtasan, ay na-institute daw ito kaagad pagkatapos ng pagkahulog ng tao? Pagkatapos ha? Sang-ayon po ba kayo dyan? Tama ba yan? Yes or no? Yes, tama yan. At ito yung context ko nun. Ito yung context ko, basahin ko. Bago nangalagay ang mga katibayan ng lupa, nagkasundo ng mga anak na tubusin ang mga tao sakaling ito yung madaig ng kasalanan. Yun ang konteksto ng sinabi ni Ellen G. White dyan. Narito. Next question. Sige. Kung sang-ayon ka kay Ellen G. White na ang kaligtasan ay naiplano lang, na-institute lang pagkatapos ng pagkatapos ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Ang tanong ko po sa inyo, sa unang Pedro 1:18 hanggang 20, yung bang pagkaplano na si Kristo mamatay sa kasalanan after ng fall o before the foundation of the world? Before the foundation of the world, basahin natin. Bago nangalagay ang mga patibayan ng lupa, nagkasundo na ang ama't ang anak na tubusin ang tao sakaling ito'y bumagsak sa pagkakasala. Nakatala na ito dito sa Desire Bridges. Next question. Okay. Next question. Kung sang-ayon ka na ang kaligtasan ay naitalaga lang after ng fall, sabi mo at sabi ni Ellen G. White, sang-ayon ka sa kanya, at ang sabi mo din na ang kaligtasan ay nakaplano na before the foundation of the world, ang tanong ko dito, alin po ang mali? Alin po ang mali? Sa Biblia na before foundation of the world ang plano ng kaligtasan si Kristo? O yung kay Ellen G. White na after lang ng fall? Alin pong mali sa dalawa? Objection, moderator. Yes po. Wala pong mali, pareho pong tama. Dahil sinasabi ni Ellen G. White na bago nangalagay ang patibayan ng lupa, nagkaroon na ng plan of redemption. Sige po. Nakuha po natin.
Counter objection? Okay. So, sagutin lang natin kung alin yung mali. Pero sabi niya, wala dong mali. Sige, mag-next question ako, Bro Dino. Sige po. Next question. Okay. So, yung sinabi ni Ellen G. White dito na ang kaligtasan ay naitalaga lang pagkatapos ng fall of man. Oh. Ang tanong ko dyan, tama ba na ang salvation na iplano after ng fall o before ng fall? Sagot, Genesis 21. Yes po. Counter objection po. Categorical na tanong ko. So, ang sabi ni Ellen G. White, the kingdom of grace, yung kaligtasan, na-institute lang after ng fall. Ang tanong ko, kailan ba talaga na-institute ang salvation? Sa 1 Peter na before ang fall o kay Ellen G. White na after ng fall? Kailan establish ang salvation sa mankind? After the fall o before the fall? Ayan po, after the fall or before the fall. Sagot, yung kingdom of grace na binabanggit dyan ay nakalagay after the fall. Nakalagay sa Genesis 3:21. Nagpatay si Kristo ng tupa, simbolo kay Kristo na pagtubos. Ang pagtubos ay isinagawa. Next question. Yes, yung tanong, Mr. Moderator, kasi ang iba yung tanong ko eh. Okay. Kasi dumiretso ka doon sa kingdom of grace. Ang sagot ko lang, after the fall o before the fall. So ngayon, Sige. Opo. So ganito na lang, no? Diinan mo, brother. Static kasi, Brother James, no? Ay, Okay. So ganito, bro, bro Robin, bale ulitin natin yung tanong, tapos diinan mo, unahin mo po yung before or after. Okay? After before the fall or after the fall, no? Diinan mo po yung inyong sagot, tapos paliwanag, bro, para iwas tayo sa objection, no? Para hindi hahaba. Paulit po ng inyong tanong, static po, static. sige, basahin ko lang buo para makita mo. Kasi I am asking about the plan, kung kailan siya na-plano at na-institute. The kingdom of grace, according to Ellen G. White sa Christ Sanctuary, the kingdom of grace was instituted immediately after the fall of man when a plan was devised for the redemption. Isang plano. Yung plano daw na yun is after the fall. Kaya tinatanong ko sa iyo, yung plano ng salvation, plano pa lang. Yung plano pa lang ng salvation, after the fall or before the fall? Sagot, pareho po yan, parehong tama. Bago magkasalang tao, sabi nito ni Ellen G. White, bago mangalagay ang patibayan ng lupa, nagkasundo ng Ama at ang Anak para sa plan of redemption. At nung magkasala na ang tao, inilatag na yung kingdom of grace. Nagpatay siya ng tupa ayon sa Next question. Last question. Last question. Okay. So sumasang-ayon ka dito ngayon kay Ellen G. White na ang plano ng salvation ay after na ng fall. Tangayon ka dito kay Ellen G. White na ang plano ng salvation after na ng fall. Tangayon ka, yes or no? Yes, dalawa yan. Before the foundation and after the fall. Before the foundation, redemption. After the fall, kingdom of grace. Dalawa yan. Hindi pwede pagkawalan. Time na po. So ayun, maraming salamat, no, sa inyong sagot ulit at sa tanong, no. Static, bro, ayusin mo po yung ano mo. Oo nga. Ayan. So ang paksa po, ulitin ko mga kaibigan at kapatid, no, nasa rebuttal na kami. Papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon po sa Biblia. Ang affirmative po ay si Brother Robin Naval na Kilada at ang negative po natin ay si James Mark Orensiada po ng Baptist Church. At sa pagkakataong ito, ibibigyan din po natin ng 7 minuto para po sa kanyang rebuttal. Brother James, meron ka po 7 minuto. Ayun. Salamat, Rodino, sa moderate sa rebuttal nito. Brother Ruben, thank you for the answer. Thank you for the presentation. I just want to answer those assumption na puntos mo daw. Actually, hindi po puntos yung sinabi ko niya kanina. Actually, yung sinabi niya kanina, panlilin lang yon. Kasi una-una, dito sa 2 Kings, pag binasa natin na yung si Jezebel kakainin ng aso, hinula yun eh, hinula. Sabi dito sa jeep ng ikalawang hari, no? Na sa 9,
and the dogs shall eat Jezebel. Kaya pala kinain yun kasi may nakahula. O kay Judas ba, mayroon bang sinabi si Kristo, and the dogs shall eat his body? Wala ating mabasa na kakainin ng aso. Ano yun panlilin lang yun yung sinasabi niya kanina na dapat aso din kumain. Mag-a-assume tayo na kinain talaga si Judas ng aso, mag-a-assume tayo kasi meron doon sa Old Testament kinain. Magkaiba yun, hinula doon sa Old Testament kay Judas, hindi. So, wala kang puntos dito. Nanlin lang ka dito, hindi mo binasa yung pagkaibahan. Pangalawa, yung kay Nathan. Wala kang puntos doon kay Nathan kasi bakit? Hindi naghula si Nathan. Ang sabi ni Nathan, David, kung sinasabi ni David na willing si David mag-build ng ark, ang sabi lang ni Nathan, gawin mo kung gusto mong gawin. Ang sabi niya sa 2 ng unang Chronicle, no? Ng unang Chronicle 7:2, then Nathan said to David, do all that is in thine heart. Walang sinabi si Nathan, sige, kung mag-build ng temple, hinulaan na kita na mag-build. Nasabi lang niya, gawin mo kung anong nasa puso mo. Then dumating ang salita ng Diyos kay Nathan sa verse 3, sinabi ng Diyos kanya, hindi si David ang magbibuild ng house. Pinangunahan si Nathan ng word of God agad. Pero hindi yun pambabalukod. Sinabi niya kasi si Nathan, malaking pagkakamali daw ni Nathan. Walang ganun, walang pagkakamali si Nathan. Ang salita nga ng Diyos na nagsalita sa kanya na hindi si David nang mag-build ng house. Nanilin lang kanya. Ayusin mo yung paggamit ng Biblia. Ito sabi ni Nathan, then Nathan said to David, do all that is in thy heart. Gawin mo yung nasa puso. Wala si David, hinulaan na kita, ikaw mag-build ng temple, hindi si Solomon. Then yet, verse 3, dumating ang salita ng Diyos, in-advise ni Nathan. Tapos sabi mo, nagkamali si Nathan, in-advise ka ng Diyos. Huwag mong baguhin bro ang sinabi ng Biblia. Huwag mo akusahan si Nathan na nagkamali si Nathan. Blasphemy ka niyan kasi ang salita ng Diyos nagsalita kay Nathan na hindi si David. O sang-ayon pa ako sa Diyos na nagsalita ka Nathan. Kasi sa iyo na sinabi mo nagkamali si Nathan. Wala kang puntos doon. Malaking insulto yung ginawa mo kanina. Sana hindi mapansin ng mga nanonood yun. Ngayon, ito, nagkontrahan siya dito, no? So, kailan nagkaroon ng plano ng kaligtasan? After the fall, before the fall? Saka yun sa Ellen G. White na after the fall. So, yung plano doon ng kaligtasan after the fall. Ngayon, nung tinanong ko siya sa Pedro, before pala. Foreordained, no? Who verily was foreordained. 1 Peter chapter 1. Who was really foreordained, pinlano. Before. Hindi after the fall, kundi before the foundation of the world. So sa kayong kabalik ko sa 1 Peter na ang plano ng salvation is before the world. So ang plano doon ng salvation before the world. Tapos tama din si Ellen G. White na after the fall ang plano. Ano ba talaga? Ang plano after the fall, before the fall. Sabi niya, both tama o pagbigat. Paano naging tama yan ng salvation? Pinlano ng Diyos before the fall. Tapos nagplano na naman siya after na ng fall. Bakit pa siya magpaplano after ng fall? Ipinlano na nga niya before the fall. Mali ka doon, kontra sa Ellen G. White Kontra sa Ellen G. White sa Biblia, dapat ang sabihin ni Ellen G. White na malinaw, the kingdom of grace was instituted immediately before the foundations of the world when a plan. Bakit ano na sinabi niya? Sabi niya, after the fall of man, when a plan was devised. So yung plano daw, na-devise lang daw after the fall, mali. Before the world na nakalagay na, naka-preordained na. Kaya kontra sa Ellen G. White sa Biblia, mali-mali sinasabi. Ito pa, hindi daw nagsalita kay Cain. So, ang nagsalita daw kay Cain dito sa chapter 5 ng Patriarchs and Prophets, na may pamagat na Cain and Abel tested, chapter 5, ang sabi ni Ellen G. White, through an angel messenger, the divine warning was conveyed. Ang angel daw. Hindi nakalagay angel of the Lord, no? Sabi niya, through an angel daw. Maliit pa na angel, maliit na angelos. If thou doest well, sabi kay Cain, then thou shalt not be accepted. Kung nagsalita daw kay Cain, sabing thou shalt not be accepted, ay ang angel. Pero dito sa Genesis chapter 4, ang nagsalita kay Cain, ang Lord. Mas malinaw yung sa Bible And the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fell? If thou doest well, shalt thou not be accepted. O, yun nagsasabing, shall thou not be accepted? An angel ba yun? O, dito sa Genesis chapter 4, sa verse 6, the Lord said to Cain. Pero sabi ni Ellen G. White, an angel, messenger, conveyed a message.
Mali, hindi angel, kundi Lord mismo. Naku ba naman, mali. Halatang mga pagkakamali ni angel, hindi talaga siya, sa Diyos eh. Kasi sinabi na ni, kanina, ni Brother Ruben, na si Ellen G. White daw naniwala sa mali at ginabayan daw siya ng Diyos na maniwala sa mali. Saan ka makakabasa ang Diyos gumabay para maniwala ka ng mali? Ano klaseng Diyos ang naunawaan mo, Brother Ruben, na manggagabay sa mali? Hindi ako naniniwala gano'n ng Diyos. Labag yun sa Juan 14 at Juan 16 na siya ang maggagabay sa lahat ng katotohanan. Tapos maniniwala na ngayon sa mali dahil siya ang gumabay. Wala gano'n. Wala akong nabasa gano'n. No? Mali-mali niya interpretation niyo yun. Ito pa, ang bumunot doon ng bunga ay yung serpent. Sabi ni Ellen G. White dito sa From Eternity Past, sa book, doon sa page na pamagat is the subtlety of Satan's appeal. The serpent plucked the fruit of the forbidden tree and placed it in the hands of the reluctant Eve. So, ang pumitas doon ng bunga ay ang serpent. Aba, tingnan nga natin sa Biblia kung tama. Genesis chapter 3 verse 6. And the woman saw that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof. She took, hindi nakalagay, and she took also, hindi. And she received Satan's fruit, walang ganon. And she took of the fruit thereof. Pumitas siya ng bunga. So ang pumitas ng bunga, si Eve. Pero dito sa sulat Ellen G. White, sa Eternity Past, ang serpent ang bumunot. Yun ang patunay na si Ellen G. White, hindi nagbabasa ng Biblia, mali pa yung pagkaintindi at kung saan-saan siya nakakaisip ng false na unawa sa kanyang book at instead na sa Biblia siya babase, mayroon siyang sariling Biblia niya na hindi mababasa natin sa Biblia. Ito pa, yun doong kasalanan, iaatang kay Satan. Sabi dito sa kanyang sulat sa Christ in the Sanctuary na ang papaparirala, the cleansing of the heavenly sanctuary. Sabi Time. dito, Time po. 10 na. Apo. Ayan, nag-start ka kanina, ba't static? Nag-start ka kanina, 9:60. Nag-end ka ng 10:07. Ayan, so thank you, Brother James, sa inyong rebuttal, no? Ngayon ay bibigyan na po natin. Bro, ano siya, bro? Nag-i-echo. Oo nga, Ayan. ba't maingay? Nasa sayo, bro. Sa cellphone na tayo, yan, Naka-loudspeaker ba? Oo. Pwede mo ba tanggalin yung loudspeak? Naka-loudspeak ba ito? O yata, bro. Hindi naman naka-loudspeak. Okay. Wala siyang loudspeak, bro. Sige. Ba't gano'n nag-i-echo? Okay na ba? Okay. Sige. Andyan pa rin, bro. Subukan mo nga lumabas at bumalik, bro. Sige. Ayan, habang inantay po natin. Ayan. Ang paksa po ay papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon sa Biblia. Okay, nandito na po, no? Static pa rin. Ganun pa rin? Hindi. Subukan mo nga mag-headset. Hindi ako maririnig mo, pero nag-headset ako. Mag-garal-gal siya kung nag-headset. Sige. So, i-rouse na lang po natin, no? Ano lang siguro, no? Open mute na lang tayo, Bro James, no? Halimbawa, nagtatanong siya, mute mo, tapos ibalik mo na lang pag sasagot ka na, no? Okay, para maganda yung kuha natin. Ayan. So ngayon, bibigyan na po natin ng 7 minuto si Brother Robin Naval po ng Seventh-day Adventist. Ang affirmative po, bigyan natin 7 minuto sa pagtatanong po sa ating negative. Brother Robin? Yes. Brother James, sabi mo kanina, ang Diyos mismo ang nakipag-usap kay Cain. Tama po ba? Yes, according sa Biblia. Diyos ang nagbigay ng word sa kanya na si David ay hindi ang magbibuild ng house. Saan mababasa na ang Diyos mismo ang nagsabi kay David?
Okay. Unang Kronika 17:3. And it came to pass the same night that the word of God came to Nathan saying, Go and tell David my servant, thus saith the Lord, thou shalt not build me a house to dwell in. O sabi mo kanina, si Nathan na nagsabi, nagsinungaling ka sa amin, nagsinungaling ka sa live, huwag kang magsinungaling ka. Di amin. Next question. O, Tanong, bago yan, yung binasa mo ngayon, wala bang nauna na sinabi ni Nathan na David, ikaw ang magtatayo ng templo? Wala bang ganon? Yes or no? Wala. Walang sinabing ganon. No? Ang sabi lang ni Nathan, gawin mo ang gusto ng puso mo. Wala siyang sinabi, gawin mong tuparin at tapusin mo ang paggawa ng templo. Wala, bro. Walang ganong nabasa sa sinabi mo. Ang sabi ni David, ni Nathan, anong gusto mong gawin sa puso mo, gawin mo. Pero hindi sinabi na ikaw ang magbibuild, sabi ng Diyos. Wala. Walang ganon, bro. Next question. Kung mabasa ko na sinabi mismo ni Nathan, papayag ka showdown. O, ito yung counter showdown natin, no? Pag mabasa mo, doon, sa Second Chronicles, sa First Chronicles 17:3, sinabi niya, David, ikaw ang tatapos sa templo. Talo na ako. Sabi niya, ikaw ang tatapos sa templo. Sabi ng Diyos. Pag nabasa mo yon, talo na ako. Tapos na ang debate. Pag hindi mo mabasa, then kayo po ang talo agad. Okay po, moderator's time. Ano po ba ito? Showdown ba ito? Nag-showdown siya, bro. Nag-counter showdown lang ako, bro. Oh, sige. So, Ganito, Mr. Moderator, opo. huwag siya magbibigay na ginamit ko niya yung huling salita doon na sa nangyari. Nung inulit na yung pahayag ni Nathan, yung kanyang pagkakamali, pinaulit ng Diyos eh. So ano yung objection mo doon? Ang objection ko doon, bro. Ay, sorry ba? Sino ba, bro? Hindi, si Bro Robin muna po. Bro Robin, ano yung objection niyo doon, bro? Ang objection ko, kung mapatunayan ko na si Nathan nagkamali ng pagsasabi kay David at si Nathan ay sinaway ng Diyos, ulit yung pagsasabi at aminin mo ba na nagkamali ka dito? Dalawang yayay. Una, So ang showdown niyo po, dalawang beses daw po nagsalita si Nathan. Tama, no? oo, tama. Dalawang beses daw po nagsalita at kung mapatunayan niya daw na nagkamali si Nathan, aaminin mo mali ka din daw ba? Ay, hindi ako mali. Hindi ako aamin na mali. Kasi una-una, bro, sagot ko, hindi ako aamin na mali. Walang ganun. Bakit? Yun yung ko, bro, sagot, no? Pwede ko ba i-direct na? Pwede ko ba i-sagot na, bro? Sige. Direct mo na lang. Sige. Salamat, bro. Salamat, bro, Robin. Hindi ako aamin, bro, kasi wala kang mababasa na sinabi ng Diyos, Nathan, nagkamali ka, huwag ganun. Ako magsasabi, hindi ikaw, mali ka talaga eh. Walang ganun. At walang sinabi si Nathan, David, ikaw ang sabi ng Diyos, ikaw dong magtayo ng templo, sabi ng Diyos sa akin. Wala. Ang sabi lang ni Nathan dito sa 17 ng kroniko, no, gawin mo ang gusto ng puso mo. Hindi nagkamali si Nathan, tama lang naman na. Halimbawa, kung gusto ni David na magsamba sa Panginoon, Time. gawin niya na sa puso. Time. Last question po. Last question. Okay. Sunod na tanong. Yung Rina na sumagot ng Tiyan, sabi mo, hula. Ang tanong, nangyari ba yun sa totoong buhay nito mo? Kung hinula yon at nangyaring siya ay kinain dahil hinula. Ang pagkaibahan, hinula kasi. Mayroon kasing nabasa. Categorical po. Yun. Sige, moderator's time. Yes, bro. Ang categorical ang tanong, yun bang hula na kakainin ng mga aso ang katawan ni Isabel? Nangyari ba yun sa totoong buhay? Okay, yes or no, Sabi ko Brother nga, James? yes kung hinulaan. Yes kung hinulaan dahil may hula.
Ang pagkaibahan, ginamit ni G. White yung na-reference doon sa hindi naman hinula. Tulad kay Judas, hindi naman hinula ni Kristo, nakakainin siya ng aso. Oh, so nagdadagdag niya si Ellen G. White at sang-ayon ka sa pandadagdag ni Ellen G. White. Eh hindi nga hinula ni Kristo. Time. Dito hinula pa. Kasi Time na kay po. hindi. Time na po. Ayun, maraming salamat, no? Pasensya na kasi mabilis yung ating oras, mga kapatid, no? Mabilis po, 7 minuto lang. Okay, so ayun, mga kaibigan, natapos po ang rebuttal, no? First presentation po nila, tapos rebuttal, tapos na po pating tanungan. At ngayon po, kung sino po yung negative, siya po yung mauna sa konklusyon, no? So bibigyan po natin ng 5 minuto po sa kanyang pagtatakip ng statement. Sino ho ba yung una? Sino ba yung negative, Brother James? Ikaw ba, no? Opo. Okay, bibigyan kita ng 5 minuto. Sige po. Thank you po, Mr. Moderator. Thank you, Brother Ruben. Thank you sa mga nanonood. At nasa live din natin, we acknowledge also live viewers. Yeah. So I will conclude doon sa ating naging debate. So una, gusto ko lang ihayag yung kasinungalingan ni Brother Ruben na sinabi niyang nagkamali si Nathan. Kasi kung si Ellen G. White bulaan, so bulaan daw din dapat si Nathan na nagsabing si David ang magtayo. So inakusahan niya si Nathan na propeta ng Diyos na nagkamali. Walang nagkamali. Magkakamali ka ba kung ang Diyos mismo nagsabi sa iyo? Magkakamali ka ba doon? Si Eve, hindi niya na-refute yun, pababayaan niya yun, pababayaan niya na maging problema yun sa kanyang paniniwala. At si Sanas, ang yung yung nagsalita daw kay Cain ay ang angel daw. Hindi niya rin yun inano, no? Mamaya, tignan natin kung paano yung sagutin yun. Yung angel ba o Panginoon, o si Satanas bang bumunot, o si Eve. Tignan natin kung paano niya i-refute yung problema na yun na binato ko sa kanya. Kailangan sagutin niya yun. So, wala po siyang sa mga nalatag po niya kanina, wala po tayong mababasa dyan na si Ellen G. White ay propeta, first sent prophet. Wala. Dahil mali na ang Deuteronomy na ang mga naghuhula na hindi matutupad at wala sa Biblia, walang salita ng Diyos, ay huwag niyong paniwalaan, sabi ng Deuteronomy 18. Huwag niyong paniwalaan. Yun ang sinasabi. So, yung mga binanggit yung mga talata, Revelation, Ephesians, John, Deuteronomy, and all of that, Luke 7:7-8, yun ay hindi sumusuporta kay Ellen G. White. It doesn't, they don't support Ellen G. White as a prophet because Ellen G. White contradicted the scripture and made something out of this, made some things that is not found or not approved by the scripture. So lumalabas, Time. dalawang palataya. Time po. Time na po. Ayun, maraming salamat, Brother James, ang ating negative, no, sa kanyang conclusion. Ngayon naman ay pakikinggan naman natin, no, ang ating affirmative sa Seventh-day Adventist, si Brother Robin Naval. Brother Robin, meron ka pong 5 minuto, bro. Okay, thank you. Alam niyo po, yung mga namimitas ng mga sinulat ni Ellen G. White, ipinipilit nila na ituan niya. Patunay ito na bulaan si Ellen G. White, mali na ito. Hindi. Ito, sabi ni Ellen G. White, ito yung dalawa ito eh. Yung plan of redemption, sabi dito, bago nangalagay ang mga patibayan ng lupa, nagkasundo na ang ama at ang anak na tubusin ang tao, sakaling ito yung madaig ni Satanas. Hindi pa ginagawa yung planetang Earth, nagkaroon na ng plan of redemption. Yun ang tinutukoy kanina doon sa talata kay Pedro. Ngayon, yung binabanggit namin naman dito na yung the kingdom of grace was instituted after the fall. Ito na yon. Genesis 3 verse 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Nagpatay si Kristo ng tupa. Sumisimbolo yon sa kordero na pinatay buhat ng itatagang sanlibutan. Yung balat, ginawang damit isinuot bilang katuwiran ni Kristo, simbolikal yan. At dito, itinatag yung grace
yung biyaya, yung habag, matapos sabihin ng Diyos, dahil nagkasala ka, kung sa labo ka galing, diyan ka babalik, mamamatay ka. Subalit hindi sila namatay nung araw na yon, nagpatay si Kristo ng tupa bilang kabayaran. Yun ang biyaya, naligtas sila sa biyaya. Ngayon, pagdating naman dito sa kay Nathan, ganito yun. Sabi ni Nathan, kung ating babasahin, kulang kasing oras natin eh. David, isagawa mo na. Ang pinag-uusapan doon yung pagtatayo ng templo. Isagawa mo na ayon sa iyong puso. Ngayon, nung kinagabihan, kinausap ng Diyos si Nathan, Nathan, ganito ang sabihin mo kay David. Si Solomon ang magtatayo dahil ikaw, David, ay nagbububo ng dugo. Hindi ka po pwede na magtayo ng templo. Si Solomon, si Nathan, nagkamali dito dahil nagsalita siya nang hindi inuutos ng Diyos. Ang ibig sabihin, bulaan si Nathan. Kaya hindi po pwede yan. Mali ang mga paratang ng mga manlalabag sa kautusan at nagpaparatang doon sa tumutupad sa kautusan na bulang propeta. Baliktad yata. Dapat ang mga manlalabag sa kautusan, yun ang mga bulaan. Kaya baliktad ang pangyayari. Si Ellen G. White, propeta ba ng Diyos? Sabi ng Diyos, kakausapin kita sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Kinausap si Ellen G. White ayon sa mga referensya. Marami nagpapatunay at nasaksihan nila nung si Ellen G. White ay pinagpapakitaan ng vision. Araw yun. Talagang hindi nila magalaw-galaw. Matigas ang ganyang mga katawan. Walang hininga. At pagkatapos noon, nakapagsulat si Ellen G. White ng napakaraming libro. At inusisa nila yun, binasa. At hanggang ngayon, pinabubulanan pero hindi mapabulanan. Mayroon tayong mga kontra verses. Yung sinasabi naman ni Brother James na mali daw si Ellen G. White dahil kay Satanas ipapatong ang lahat ng kasalanan. Hindi mali yun. Nasa yun? Sa Ezekiel 28 verse 18, sabi doon, dahil sa iyong dinungisan, ang santuaryo kung saan ka dati sumasamba, si Lucifer, dinungisan niya, nagkalat siya sa langit, gumawa siya ng pagre-rebelde, sa kanya ibabalik ang lahat ng kasalanan, sa kanya ipapatong. Yun ang symbolikal doon sa Leviticus 16, yung kambing, ipapatong yung mga basurang kasalanan sa ulo ng kambing. Lahat ng kasalanan sa langit, yun, papatong. Time po. Ayun, maraming salamat, no? Maraming salamat sa ating affirmative si Brother Robin Naval, no? Sa paksa po na kanyang itinayo, papatunayan ko na si Ellen G. White ay propeta ng Diyos ayon sa Biblia at ang ating negative naman ay si Brother James Orenciada po ng Baptist Church. Ayun po, maraming salamat, no? At dito po nagtatapos ang napakagandang debate, pero bago po natin i-end, bibigyan po muna natin ng tag-iisang minuto bawat isa para po sa kanilang huling pagsasalita o paanyaya po sa atin lahat, no? Bibigyan natin si Brother James ng isang minuto. Brother James? Bro, okay bro? Rinig ba bro? Yes po. Alright. Una sa lahat, yan Yeshua Mashiach Gadol, Elohim Emet, Yitjashim Elohim, Yehovah Echad. Ako yung papasalamat sa Diyos, kaluwalhatian ng Diyos na tayo ay nakapag-debate ng Ginoo, maganda at maayos. At salamat Brother Ruben, no, for being here na natuloy yung ating debate na ito. Napakagandang paksa, napakaganda pag review natin ng debate. Lots of many people will learn. At salamat po din sa pag-fairly moderate sa debate na ito. Appreciated. Thank you din po sa mga nanonood, sa mga nandyan sa live. We acknowledge also the presence of the viewers na natututo, hindi yung mga nanginsulto ang meron man, no? So, yun, salamat po muli at peace of Christ sa ating lahat sa ating pagtatapos, no? Ayun, no? Ayun pong ating kapatid sa pananampalataya si Brother James Orenciada. At maraming salamat po, no, para sa lahat ng nanonood. Sana po abutin ito. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Nawa po yung mga totoo ang bawat isa po sa atin. At lagi po nating tandaan dito, no, nagsimula man sa hindi magandang pag-uusap o nagkakamanggaan argumento, magtatapos din po naman sa maginoong usapan, no? Ayun po, sa lahat ng gusto po maghamon ng debate, nandito po si Brother James Orenciada, kung Baptist po, ang inyong gustong hamunin, nandito po, no? Kahit anong paksa po, haharap po yan. At ito din po sa kabila, si Brother Robin Naval, isa pong Seventh-day Adventist Church, pwede rin ninyo hamunin, kahit ano din pong paksa. Ayan po,
At lagi pong abangan dito po sa Masters Defender, no? Ay lahat po ng gusto lumaban at gusto po magpa-schedule, open po ang ating platform. Ayan po, at ang ating nagla-live, ating moderator din po, kapo-admin, si Brother Sammy. Ayan, Brother Sammy. Ayan po, ibalik po natin kay Brother Sammy. Bro Dino, hindi pa ako nakakapag shout. Ay, di pa po. Sige. Sige. Bibigyan natin ng 1 minuto muna si Bro Robin. Bro, sorry. Shout out po kay Grandmaster Patrick Gonzales, nanonood sila ngayon. Sa 5,200 na followers natin, alam natin maraming nanonood dyan. At sa mga kaibigan nating Baptist, magandang gabi sa inyo. Ito yung pag-aaral lang po. Marami akong kaibigang Baptist at mga kakilala personal. At higit sa lahat, maraming salamat sa ating moderator na magaling na debater din ito at napakaganda ng pagkikiter sa debating ito. Maraming salamat, Bro James. Napakahusay at napaka-ayos ng ating pagdidebate. Brother Sammy, maraming salamat din at sa isa pa nating nariyan sa room. Hindi ko na mabanggit ang mga pangalan. At sa mga taga ABM, magandang gabi din sa inyo at mabuhay kayo. At sa ating mga kapatiran ng mga SDA, mabuhay kayo. Nawa ang Panginoon ang siyang magpala sa ating lahat. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Amen. So maraming salamat, no, Brother Ruben Naval, no. Kay Brother Sammy, ibalik ko po sa iyo. Thank you. Yan. Thank you, Brother Ruben.